inaano ko yung ano, yung may sinabi na naman siya dito. Sa page 36 daw, sinasabi daw na hindi galing kay hindi daw mula kay Kristo, Iglesia Katolika. Napakasinungaling na naman yan ni James Zwingli. May pinutol na naman. Palibasa kasi kapag sila nagbasa dito, kanilang sisimulan sa the remote beginnings of the Catholic Church. Go back. Ito sila, no? The remote beginnings. Pinuputol nyo na naman. Mga sinungaling talaga kayo. May naunang letra dyan. It is not altogether fantastic to say. Ba't hindi nyo binabasa ang unang linya, James Zwingli? Kargado kayo putol-putol. The more kayo nagpoputol-putol, the more nakikitang mga sinungaling kayo. Bakit? Sabi dito, it is not altogether fantastic to... Ano yung fantastic? Ano yung fantasy? Di ba kasi ano yun? Katang-isip? No? It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Ay, pinutol yung unang linya. Fantasy pala yun. James Zwingli, ikaw talaga. Meron kasi mga tao kasi kumakatha, iniisip nila, eto, kaya sinasagot. Ang sa page 37, so in the all-seeing mind of God, at the very first instant of God's great decision was the ultimate plan for an instrument of man's guidance and salvation, the Church of God, the Catholic Church. Oh, sasabihin nyo ngayon na sinabi doon na hindi kay Kristo nagmula. Ay, James Zwingli, hindi ka uobra hanggat may dokumento kami. Hindi ka uobra. Yan pagsisinungaling ninyo, lolokohin yung mga tao. Hindi uobra yan, James Zwingli. Managinip ka na lang ng gising, butata ka palagi sa punto por punto. Sabi na, ano ba ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng ng fantastic to say? May mga kumakatha. Oh. May mga kumakata. Oh, James Zwingli. Sabi niya, lumang tipan ba o bagong tipan nagsimula? Ba't sentido ng binabasa, nagsimula sa lumang tipan? Batay sa sentido ng binabasa. Kaya wag mong puputulin. Wag mong puputulin at lolokohin ang mga Katolikong nanunood. Hindi uubra yan. Hanggat narito ang punto por punto, hindi uubra ang mga panloloko ninyo, James Zwingli. Ha? Hindi uubra yan. Sabi niya, ba't ka ba nagagalit? Ay, nagpatutsada na dahil hindi umubra ang ang paraang panloloko. Hindi umubra, nagpatutsada na, nagalit. Hindi ako nagagalit. Nilalakasan ko lang ang boses ko kasi paos ako. Ano ba naman to? Na ngayon si Siriano. Nilalakasan ko lang ang boses ko kasi maingay. Hindi. Nilalakasan ko ang boses ko kasi paos ako. Yan na, hindi ako galit. Kaya kawawa ka naman, James Zwingli. Nabutata ka, nabuking ka. Huwag mong putol-putulin ang Aklat Katoliko tapos lolokohin mo mga tao na sinasabi daw ni Daniel Lord na hindi mula kay Kristo ang Katoliko. Sa page 13 pa lang sinabi niya na si Kristo ang founder ng Catholic Church. Paano hindi sa kanya nagsimula? Siya ang founder. Ikaw talaga. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo. Pasalamat na lang tayo, Brother Ating Unay, Brother Arjan Bagatnan. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH.
Inamin na ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo na may kaugnayan talaga ang Iglesia Katolika sa Iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem. Ika nga ni Mr. Michael Sandoval, pakinggan ninyo ito mga kapatid. Pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Kita nyo na mga kababayan, yung Iglesia Katolika daw, kung urong pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Alam nyo naman mga kababayan, ang nakapagtataka kasi, hindi nila minaniniwalaan na ang kanilang iglesia, yung Iglesia ni Cristo na natayo sa Pilipinas, ay ang tunay na iglesia. Katunayan, meron tayong mababasa sa kanilang Pasugo Magazine, August 2019 issue, sa pahina 2, ganito po yung mababasa. Does the Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? Ang sagot daw nila, the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, does not merely claim that it is the true church. Ay klarong-klaro po, nabasa po sa Pasugo Magazine na hindi po sila yung tunay na iglesia. They are not claiming it, mga kababayan. Ngunit yung kanilang paniniwala naman, yung iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem, natalikod daw ito nung namatay na ang mga apostol. Ito, pakinggan natin ulit si Jose Ventilacion at si Michael Sandoval, mga kababayan. Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Pero tinitindigan natin na hindi po maaaring matalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At napatunayan na po natin yan sa mga nakaraang episode ng ating programa. Kung hindi mo pa napanood yung Apostasy Parts 1, 2, at 3, di puntahan mo po sa description ng nasabing video na ito at pindutin po yung mga video links mula part 1 hanggang part 3 bago mo panoorin itong episode na ito. Mga kapatid, ano? So sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin itong tatlong paraan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo para depensahan ang doktrinang total apostasy. At uumpisahan muna natin sa una, itong paggamit nila ng palpak na argumento na babangga naman sa ibang talata sa Biblia. Ito, pakinggan natin, mga kapatid. Sa Biblia po natin basahin, kapatid na Diyo, alang-alang sa mga hindi naman nakasubaybay sa previous episode ditong ating programa. Nasa Biblia po ba na talagang may matatalikod sa pananampalataya nang magturo at magpauna ang ating Panginoon Kristo? Yan po ay ating mababasa sa Mateo 24, ang talata 10. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo ay ganito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag itong pahayag ng ating Panginoon sa Kristo, kapatid na Michael. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Siya mismo nagpahayag niyan. Ayan, so nakita na po ninyo mga kababayan, ang iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem daw ay natalikod dahil marami ang tatalikod. Yung binatayan nilang talata, Mateo 24:10 ng Filipino Standard Version ng nakasulat, maraming tatalikod sa pananampalataya. Kung ang iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem daw ay natalikod, ibig sabihin mga kapatid, ang buong iglesia yung tatalikod. Pero yung nakasulat kasi sa talata na kanilang ginamit, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi sinabing lahat, mga kababayan, yung tatalikod. Ang sinabi naman ng talata marami at hindi naman lahat ng mga kasapi ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo yung tatalikod, mga kababayan. Pero alam niyo may palusot sila dito paano nila nilulusutan ito? Ito, pakinggan natin yung palusot ni na Michael Sandoval at ni Jose Ventilacion. Mga kapatid. Ngayon baka ganito po ang sabihin ni Attorney Llasos na ang sabi roon ng Panginoon Jesucristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi sinabi ng ating Panginoon Jesucristong lahat. Mabuti basahin natin, balikan natin yung nasabing talata, Mateo 24:10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag daw po, kapatid na Diyo. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo,
maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi naman po daw sinabing lahat. Reaksyon po ninyo. Aba, kapatid na Michael, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Pero bakit tayo naninindigan na lubusang nawala ang unang iglesia ni Kristo? Ang binasa mo ay Mateo 24:10. Ang babasahin ko naman ay yung talatang 9 na ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ito po, ang sabi niya, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Kaya, ang mga natalikod sa pananampalataya ay yung mga hindi nakapanindigan. At yung maninindigan naman sa pananampalataya ay ipinapatay. Dahil sa ang sabi ni Kristo, kayo'y papatayin. Ay, ganun pala yun? Nako, sabi po ni Jose Ventilacion bilang palusot doon sa ating naging argumento, ang mga natalikod ay nabuhay at ang mga hindi natalikod ay pinapatay. At yung binasang talata, Mateo 24:9, na yung nakasulat, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Yan yung kanilang binasa, ano? At yung alam nyo naman, mga kapatid, pinutol nila yung talata, no? Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Hanggang doon lang, ano? So, sige. Kasi itong si Jose Ventilacion, sabi niya daw, yung mga natalikod daw, mga kapatid, hindi daw nanindigan sa pananampalataya. At yung mga hindi natalikod, sila po yung nanindigan sa kanilang pananampalataya at sila daw ay papatayin. Yung binasa, Mateo 24:9. Ang tanong, totoo ba ng mga apostol ay pinatay at dahil dito ay biglang nawala? Kasi sabi nila, may lubusang pagwala nung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ito po, Biblia po ang ating sasangguniin. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Yan po ang ating nabasa, Juan 21:18, yung nagsasalita dito si Kristo, sinasabihan niya si Pedro. Ibig sabihin, si Apostol Pedro po, nabigyan na po ng propesiya ng ating Panginoong Kristo na pagtanda ni Pedro, iuunat niya yung kanyang mga kamay, bibigisan siya ng ibang tao. At yan po, ay nangyari po yan. Yung pagkamatay ni Apostol Pedro, na ipinako din siya sa krus ng nakabaligtad. Mga kababayan, nangyari po yan sa Vatican Hill. Ayon po sa history, mga kababayan. Pero, tandaan natin, meron pong karugtong dito sa kwentong ito, ano? Sa Juan 21:20 hanggang 22. Babasahin ko po sa inyo. Si Pedro paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya, ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Sa 23. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid. Nang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayon may hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay. Kundi, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Klarong-klaro po sa ating nabasa, mga kababayan, si Pedro po, nung lumingon po si Pedro, nakita po niya yung lalaki, yung apostol na, sabi ng talata, alagad na iniibig ni Jesus. Yan po, mga kababayan, ay walang iba kundi si Apostol Juan. At ayon po sa nabasa natin, yung alagad na ito, itong si Apostol Juan, ay hindi daw mamamatay. Ibig sabihin, mga kapatid, ayon po sa talata, hindi po mamamatay ang alagad na minamahal ni Jesus.
Hindi naman literal na hindi daw mamamatay. Yung ibig sabihin po nito, mga kababayan, hindi po siya papatayin kagaya ng ibang mga apostol. Kaya nga, kumalat nga itong sabing ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ito, mga kababayan? At ito nga ay mapapatunayan natin sa Juan 21:24. Kung ipapatuloy natin yung pagbasa, ganito po yung nakasulat. Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at sumulat na mga bagay na ito. Sino ba yung sumulat ng aklat na ito? Yung Juan. Di si Apostol Juan, di ba? At nalalaman natin na ang kanyang patotoo ay totoo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ang alagad na hindi mamamatay at ang alagad na minamahal ni Jesus ay si Apostol Juan. Tanong, ano bang nangyari kay Apostol Juan? Namatay ba siya? Pinatay ba si Apostol Juan? O namatay lang siya dahil sa kanyang katandaan? Babasahin po natin ang mga aklat. Ito pong history books, itong 12 Ordinary Men ni John MacArthur na isinulat noong 2002. Ganito po ang ating mababasa sa page 137. Isasalin ko po sa Tagalog para mas maunawaan po ninyo. Namatay si Juan ayon sa karamihang tala noong 98 AD sa panahon ng paghahari ni Emperor Trajan. Ayon kay Jerome, sa komentaryo niya sa Galacia na ang matandang apostol na si Juan ay napakahina sa kanyang mga huling araw sa Epeso. Ano pat, kinailangan siyang dalhin papunta sa simbahan. Klaro-klaro, naging matanda pala itong si Apostol Juan. Ibig sabihin, mga kababayan, si Apostol Juan po ay hindi pinatay. Namatay si Apostol Juan dahil sa kanyang katandaan. Hindi po siya pinatay, mga kababayan. Ibig bang sabihin, noong nabubuhay si Apostol Juan, dahil hindi siya pinatay, ay ibig sabihin nito, natalikod na siya? Nako, mukhang palpak ata yan, ha? Nakukuha niyo ba yung argumento natin, mga kababayan? Bakit mali yung palusot ni Jose Ventilacion, mga kapatid? Isa pang aklat na magpapatunay na totoo yung ating sinasabi. Babasahin natin. The 13 Apostles ni J. Ellsworth Kalas, yung 2002 edition ng ating babasahin, page 105, ganito po yung ating mababasa. Nang siya ay palayain sa Patmos, ayon sa tradisyon, si Juan ay dumating sa Epeso at doon ay naging isang iginagalang na tao. Sa panahong iyon, ang nag-iisang nabuhay na miyembro ng orihinal na 12. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Napakaklaro po. Mga kapatid, hindi po si Juan pinatay. Kaya si Apostol Juan ay nakaligtas sa mga persecutions na nangyari sa mga unang Kristiyano. At alam naman natin yung ibang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, they are being persecuted po ng iba't ibang grupo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa sinasabing ito ni Jose Ventilacion, mali ito. Kaya, busted yan, mali yan. Nako, palpak na unawa yan, mga kababayan. Ano, ibig bang sabihin si Apostol Juan ay natalikod kasi di siya pinatay? Nako mali po yan. Ano ba yung paraan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo para depensahan ng doktrina nilang total apostasy? Yung isa pa nilang ginagawa, patalon-talon ng mga talata sa Biblia para lang makapanira sa Iglesia Katolika. Ito, pakinggan niyo yung kanilang ginagawa. Ito. Sino pa po ang ibinabala ng mga apostol na magiging kasangkapan sa ikatatalikod ng unang Iglesia ni Cristo? Sa Gawa 20:29, ganito ang binabanggit ng mga apostol. Dinggin natin ang pahayag ng Biblia. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Dito po ay may binabanggit ang mga apostol na mababangis na asong gubat na walang patawad na sisila sa kawan o iglesia. At ang banggit ng mga apostol ay pagkaalis nila, ang katumbas ay pagkamatay ng mga apostol. Kaya sino po ba ang tinutukoy dito na mababangis na asong gubat? Nasisila at hindi magpapatawad sa kawan. Dito po sa Ezekiel 22:27 ay ganito ang ating mababasa. Dinggin po natin. Ang mga pinuno nila'y parang hayok na asong gubat kung lumapa ng kanilang biktima.
Sila'y walang awang pumapatay upang yumaman. Mga kaibigan, napansin po ninyo, tinawag ng Biblia na mga asong gubat ang masasamang pinuno, mga pinuno ang wika na walang sawang pumapatay. Tanong, sino pa po ang tinatawag din ng Biblia na asong gubat? Balikan natin ang nakatala dito po sa Mateo, sa 7:15. Ganito ang ating mababasa. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Mga kaibigan, tinawag din ng ating Panginoon Kristo na mababangis na asong gubat ang mga bulaang propeta, mga bulaang tagapangaral, mga hindi tunay na tagapangaral. Sila po ang nagligaw o nagtalikod sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Kaya katulad din ng mga masasamang pinuno, pumapatay rin ang mga bulaang propetang ibinabala ng ating Panginoon Kristo. Ayan, mga kababayan, napanood ninyo si Victor Sandoval, yung dati na nating feature sa ating programa, mga kapatid. Ito, yung ginawa niya, nagbasa siya ng mga iba't ibang talata sa Biblia. Patalon-talon, Yung ginawa niya, nagbasa siya ng Gawa 20:29 na mayroong sinasabing may bababangis na asong gubat. Tapos sa Ezekiel 22:27, meron ding asong gubat. Sa Mateo 7:15, yung asong gubat, yan daw ay bulaang propeta. At sa Mateo 24:11, yung bulaang propeta, ililigaw daw yung marami. O para maintindihan ninyo kung bakit may patalon-talon itong si Victor Sandoval, ito ipapakita ko mo sa inyo yung connection ng kada isa daw. O sabi kasi sa Gawa 20:29, yung asong gubat daw na ito ay sisilain ang kawan. O yan yung nakasulat sa talatang yan. Ngayon, yung asong gubat na sisilain yung kawan, ayon po sa Ezekiel 22:27, yung asong gubat na ito ay walang awang pumatay. O kung sino yung papatayin niya, wala po siyang awang papatayin niya ito. Makatapos, sa Mateo 7:15, yung asong gubat na ito ay isang bulaang propeta. At yung bulaang propeta na ito, na siya ding asong gubat, ayon po sa Mateo 7:15, ay ililigaw yung marami. Kaya gumawa siya ng connection sa lahat, So kung makikita ninyo, yung asong gubat, ayon po sa Gawa 20:29, sila yung nagsisila ng kawan. Ayon sa Ezekiel 22:27, sila daw ay walang awang pumapatay. Sa 7:15 ng Mateo naman, yung asong gubat ay bulaang propeta. At ibig sabihin din ito, sa 24:11 ng Mateo, yung asong gubat na siya ding bulaang propeta, ililigaw daw niya ang marami. Ang tanong, sino ba itong asong gubat na ito? Mga kababayan, susuriin natin, mga kapatid, Simple lang yung sagot. Kasi yung binasa niya kanina, Gawa 20:29. Yung babasahin ko, Gawa 20:17 hanggang 18. Ganito po yung mababasa. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi. So meron pong sinabi si Pablo. Yung nasa Gawa 20:18, patuloy. Ngayon, yung nagsasalita si Pablo, sinabi niya yung mga salitang ito sa mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. Ayon po sa talata. Ano bang sinabi ni Pablo? Pagpapatuloy natin mula sa versikulo 29 hanggang 30. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y maililitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ang lilitaw na ito ay manggagaling sa loob at aalis sila ng iglesia. Bakit ko ba sinabing ganito? Sabi nga sa talata, mula na rin sa inyo. Saan ba galing? Di sa loob ng iglesia. Pagkatapos, ano mang mangyayari? Yung taong yon magsasalita ng kasinungalingan. Ano mang gagawin ngayon ng mga miyembro na maniniwala sa
taong nagsasalita ng kasinungalingan, edi mahihikayat na sumama doon sa taong yon at aalis sila. Kasi sabi ng talata, maghihikayat itong taong ito na sumunod sa kanila. O, klarong-klarong po ng ating nabasa. Ang tanong, ano ba itong nangyari sa mga naniwala sa taong nagdadala ng kasinungalingan? Babasahin natin ha. Sa unang Juan 2:19, ganito po yung ating mababasa. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Klarong-klaro po yung sinabi ni Apostol Juan dito, mga kababayan. Ibig sabihin, itong mga bulaang propeta na tinutukoy ay ang galing sa kinagis ng iglesia na umalis at nagtayo ng sarili nilang iglesia. Ano bang iglesia yung tinutukoy dito na itinayo ng bulaang propeta na nagdadala ng kasinungalingang aral? Alam niyo naman kung sino. Katoliko ba yan? Ito, pakita ko na lang sa screen. Di ba? Sino yan? Yung galing dati sa Iglesia Katolika? Dahil napanood niya yung debate ng protestanting ministro, naniniwala naman siya sa protestanting ministro, kaya umalis siya doon sa iglesia niya at alam naman natin nung nangyari, nagtayo po siya ng kanyang sariling iglesia. Sino yan? Katoliko ba yung iglesyang itinayo niya? Nako, mukhang palpak ata yung argumento ni Victor Sandoval. Kaya, alam nyo na kung saan galing ang mga bulaang mga ngaral, mga kababayan. Ano ngayon ang pagpaparatang ng ministrong ito na si Victor Sandoval sa Iglesia Katolika mula sa patalon-talon niyang ginagawang ito? Pakinggan natin yung pangatlong paraan para depensahan yung kanilang pananampalataya tungkol sa doktrinang total apostasy na yung ginagawa nila, gagamit ng aklat na yung may akda, kilalang naninira talaga sa Iglesia Katolika ng walang batayan. Pakinggan natin muli, Victor Sandoval, mga kababayan. Kaya sa ating pagtalakay ngayon mga kaibigan, laliman natin ang ating pag-aaral. Pinatutunayan po ba ng kasaysayan ang ginawang pagpapapatay ng mga emperador at ng mga papa ng Iglesia Katolika? Mabuti po, panoorin at pakinggan po natin ito. Sa Hayles Bible Handbook, sa pages 761 to 762, ay ganito ang mababasa. Domitian, 95 AD. Sinimulan ni Domitian ang isang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Yaon ay maikli, ngunit lubhang malupit. Trajano, AD 98 to 117. Ang Kristyanismo ay itinuring na isang illegal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag naparatangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis, ang pinakamabagsik mula sa panahon ni Nero. Libo-libo ang pinugutan ng ulo o kaya'y inihagis sa mababangis na hayop. Septimus Severus, 193 to 211. Ang pag-uusig na ito ay lubhang napakalupit. Decius, 249 to 251. Buong tatag na nakatalagang lipulin ang Kristyanismo. Valerian, 253 to 260. Higit na mabangis kaysa kay Decius. Nilayon niya ang lubos na pagkawasak ng Kristyanismo. Maraming mga lider ang pinatay. Diocletian, 284 to 305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit. Ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga yungib at kagubatan. Sila'y sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pagpapahirap na maaaring likhain ng kalupitan. Sa page 770, Leo I, AD 440 to 461, ipinahayag niya ang kanyang sarili na Panginoon ng buong iglesia, nagtaguyod ng eksklusibong pangkalahatang kapapahan. Sinabi na ang pagtutol sa kanyang kapangyarihan ay isang tiyak na daan patungo sa impyerno. Itinaguyod ang parusang kamatayan
sa erehiya. At sa page 776 to 777 ay ganito ang mababasa. Inocencio III, 1198 to 1216, pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga papa, iniutos ang paglipol o pagpapapatay sa lahat ng mga erehe, itinatag ang Inkwisisyon. Ang Inkwisisyon, tinatawag na banal na tanggapan, ay itinatag ni Papa Inocencio III at pinerpekto sa ilalim ng ikalawang sumunod na Papa na si Gregorio IX. Ito ang hukuman ng Iglesia sa pagtunton at pagpaparusa sa mga erehe. Sa ilalim nito, ang bawat isa ay inuutosang mag-ulat laban sa mga erehe. Ang sino mang mapaghinalaan ay nahaharap sa pagpapahirap nang hindi niya nalalaman ang pangalan ng nagparatang sa kanya. Ang mga paglilitis ay lihim. Mga kaibigan, nasubaybayan naman po ninyo, narinig po ninyo, napanood. Pinatutunayan po ng kasaysayan ang maraming tagasunod ng Panginoon Kristo na ipinapatay ng mga Roman emperors na sina Domitian, Trajan, at Marcos Aurelius. At maging ang mga papa ng Iglesia Katolika Romana, medyo mabigat, pero nagpapatotoo na sila po ay nagpapatay. Nako, grabing akusasyon yan mga kababayan, ano? Nagbasa po sila ng aklat, itong aklat na Halley's Bible Handbook, an abbreviated Bible commentary ni Henry Halley. Ang daming binasa eh. Ayan, no? Nakikita nyo sa screen. Ayan, una, binasa nila itong yung ginawa ng mga Roman emperors noon. Sina Domitian, sina Aurelius, sina Decius, Septimius Severus, Valerian, Diocletian, ang dami. Pagkatapos, pinasok nila itong si Pope Leo I na nag-introduce daw ng death penalty di umano sa mga heretikong tao. Tapos itong si Innocent III na siya yung nag-institute ng Inquisition. Tapos yung Inquisition daw, pumapatay daw ng mga heretiko. Nako. Ayon po kay Victor Sandoval, ang mga tagusunod ni Kristo ay pinapatay ng mga Roman emperors at mga papa ng Iglesia Katolika na siyang katuparan, di umano, ng Gawa 20:29. Kasi daw, yung asong gubat, walang patawad na sisilain yung kawan, ayon sa Ezekiel 22:27, walang awang pumapatay. Susuriin natin yan, mga kababayan. Kung totoo, itong pahayag niya, mga kapatid. Yung ginamit niyang aklat, Halley's Bible Handbook, yung nagsulat niyan, mga kapatid, si Henry Halley. Nako, alam niyo ba na siya po ay isang American Christian Church, Disciples of Christ, yung kilalang iglesia sa Amerika kung saan grabe kung magtuligsa sa Iglesia Katolika. Gumagawa ito ng fake news mga kapatid. Isa ba siyang Bible historian? Hindi naman Siya po isang religious writer. Walang credibility, mga kapatid. Isa po yung ministro ng Disciples of Christ. Isa po sa mga nagpapalabas ng propaganda laban sa Iglesia Katolika. Hindi naman siya authentic Bible historian Naku itong sinasabi niya yung kinote kanina, sina Marcus Aurelius, sina Septimius Severus, Decius, Valerian, etc., etc., sina Domitian, sina Marcus Aurelius, sina Valerian, sina Diocletian, at iba pa, sila po mga kababayan, wala po silang kinalaman sa Iglesia Katolika. Iba po kasi yung Church in Rome, iba din yung Roman Empire. Magkaiba yung dalawa na yon. Nako. Tapos, yung bintang niya, yung asong gubat daw, walang awang pumapatay. Tanong, sino ba itong asong gubat na tinutukoy sa Ezekiel 22:27? Nasa Iglesia Katolika ba ito? Yung kaniyang ginamit kasi, yung kaninang binasa, Halley's Bible Handbook, sinasabi dito na yung si Pope Leo I, advocate ng death penalty sa mga heretiko. Tapos si Pope Innocent III, siya daw yung nag-institute ng Inquisition. Tapos yung Inquisition daw, pumapatay daw ng mga heretiko. Naku, grabe namang akusasyon yan. Tanong, ano ba ang Inquisition, mga kababayan? Babasahin natin ang aklat na Compton's Encyclopedia, Volume 11, sa page 211. Ganito po ang ating mababasa. Inquisition, waves of opposition to the Roman Catholic Church swept over Europe in the 13th century.
The church established a tribunal called the Inquisition to try persons accused of being heretics, that is, of revolting against religious authority. Klarong-klaro po sa ating nabasa, yung Inquisition pala ay isang tribunal. At biblical po yan, mga kababayan, nasa Deuteronomio 19:18. Isa po yung korte, mga kapatid. So ang Inquisition ay itinayo para investigahan yung mga sinasabing mga erehe, mga kapatid. Pero ginagawa ba ang Inquisition para patayin ang hindi naniniwala sa Iglesia Katolika? Susuriin natin base sa history. Babasahin po natin itong aklat ni Reverend Ruben Parsons Didi, Some Lies and Errors of History. Yung babasahin natin ay galing po sa isang Katolikong pari. Ganito po yung ating mababasa. Sa page 123, heto po ang nakalagay. The Inquisition never attempted to force a profession of Christianity on infidels or Jews. In order that heresy should be punishable, it was necessary that a sufficiently instructed Christian should persevere in error and manifest in action his opposition to the authority of the church. Klarong-klaro po, mga kababayan, ginawa po ang Inquisition para hindi patayin ang erehe, kundi para malaman ang ginagawa ng mga erehe. Tanong, bakit marami naman ang namatay noong Inquisition period? Babasahin natin muli yung aklat na ating binasa kanina. Ito pong Compton's Encyclopedia, Volume 11. Ganito po yung ating mababasa. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Klarong-klaro po, mga kababayan, ibig sabihin, ang Estado po ang nagpataw ng mga parusa at hindi po ang Iglesia Katolika. Kasi nga bawal yan sa canon law ng Iglesia Katolika. Nako, kaya isa pong kasinungalingan ang pinapakalat na ito ng aklat na binasa ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. Huli nating sasagutin yung tanong. Sino ba itong asong gubat na ito, mga kapatid? Alam nyo naman, mga kababayan, alam nyo naman kung anong iglesia yung marami ng kaso na yung kanilang diakono at yung kanilang mga ministro, mga miyembro nila, naku, dami pong pinapatay, ginugulpi, naku, grabe talaga, mga malulupet. Naku, ayan, nakikita nyo sa screen. At ito yung pinaka-matinding krimen na kanilang ginawa, mga kababayan. Tinorture nila na kagaya ng Inquisition. Na hindi naman Katoliko yung gumagawa niyan, yung nagpapataw ng penalties, kundi yung Estado noon. Parang ganito yung ginagawa nila. Binansagan nga ng Philippine Free Press no March 28, 1992 na isang most heinous crime yung ginawa ng mga diakono ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. At alam nyo na, nakaakyat po yan sa Supreme Court noong August 28, year 2000 at lumabas yung hatol na talagang pinatay, tinorture ng mga diakono ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo itong mga kawawang kababayan nating mga Katoliko. Kaya sino kaya itong mga taong asong gubat na ito na grabe talaga kung pumatay ng tao? Katoliko ba yan? Hindi naman Kaya, busted yan! Mali! Naku, palpak talaga. Mga kababayan. Ayon po sa mga kilalang Bible scholars, totoo ba ang doktrina ng total apostasy na tinataguyod ng mga taga-Mormons at Iglesia ni Cristo ni Manalo? Susuriin natin, mga kababayan. Gagamitin ko po itong aklat ni Wayne Grudem, Bible Doctrine, Essential Teachings of the Christian Faith, na isinulat ngayong 2022. Ganito po yung mababasa sa page 141 at isasalin ko na po sa Tagalog. Ayon kay Ron Rhodes, naniniwala ang Mormons na ang lubusang pagtalikod ng iglesia ay nangyari pagkatapos mamatay ng huling apostol. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ay kailangang maibangon. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi totoo. Si Apostol Juan ay namatay noong 90 to 95 AD. Pero may marami pang mga Christian leaders at mga guro na nabuhay na kilala si Apostol Juan at ang iba pang mga apostol bago sila namatay.
Ang mga manunulat na ito ay tinatawag na Apostolic Fathers at ang kanilang sulat ay kadalasan sa Ingles o Griego. Klarong-klaro po dito, mga kababayan, ibig sabihin, yung Bible scholar na nga nagsasabi, hindi po totoo, yung doktrina ng total apostasy, hindi po yan nakasulat sa Biblia. Mali po yan, palpak na unawa po yan sa Biblia, mga kababayan. Kaya, mali talaga ang doktrina na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Palpak talaga itong mga taga-diliman na ito, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode niyon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters!